Catherine Bernardo spotted na nagmamadaling umuwi, no, mula po sa ABS-CBN Ball 2025. Ito pala ang dahilan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagiang panonood at palagian ninyong pagsubaybay sa mga updates po natin. So, si Catherine Bernardo ang isa sa pinakaabangan na star dito po sa nasabing ABS-CBN Ball that brings together prominent faces from the Kapamilya family, not just to celebrate their artistry but also to stand united for a cause that has touched countless lives. The event is known for its sartorial elegance, with artists walking on the red carpet in carefully chosen ensembles, yet it still upholds its true essence in its commitment to community and advocacy. So dito po talaga namang masasabing head turner itong si Miss Catherine Bernardo during that night, dahil po sa simplicity, no, kasi nasanay tayo na kapag may mga ganitong event talagang pinaghahandaan ni Miss Catherine, pati po yung makeup niya very simple, yung looks niya at is, no, kung ano po siya, wala siyang di niya kailangan gumamit ng parang new haircut, diba? Katulad ng ginawa niya dati na parang maikli yung buhok niya. Pero this time, is talagang ito na mismo yung buhok niya. Naglagay lang siya ng extension, pinahaba lang yung buhok. Pero, alam niyo po ba na mas chika ngayon, pinag-uusapan po ngayon dito po sa social media platform, na yung magkasabay kasi na romampa, halos magkasunod po sila ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla sa pagrampa. Nauna po yung mga incognito stars, tapos sumunod po si Miss Catherine. Kaya naman dahil po dito, talagang naging usap-usapan po sila sa social media kung ano nga bang kaganapan backstage, no, bago sila pumasok ng place. Kasi this is gonna be the first time na makikita natin sila na magkasama sa isang event. Kasi diba, there are times na talagang hindi sila nabibigyan ng chance sa magkita or magkasama. Pero eto nga, dahil nakita natin na naglalakad ng solo si Miss Catherine at walang Daniel Padilla sa kanyang tabi. At hindi lang po yun, may pasabog pa si Miss Catherine dahil inamin niya po sa kanya pong interview with Miss MJ Marfori that she's happy and single. Bagay na talagang nagpagulo sa lahat ng mga netizen. At ilang din sa mga iniintriga na tila baga napaaga di umano ang pag-uwi ni Miss Catherine dito po sa nasabing event, kasi namataan po siya na pagkatapos pong romampa parang hindi niya natinapos yung yung programa, no, dahil napag-usapan na nga yung tambalan nila ni Katniel. Ang tambalang Katniel na binubuo ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, isa sa pinakatanyag noon at pinakamatagal na love team sa industriya ng showbiz sa Pilipinas sa loob ng mahigit isang dekada. Pinasaya nila ang kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng mga pelikula, teleserye at iba pang proyekto. Subalit noong November 30, 2023, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Kinumpirma ni Catherine Bernardo ang kanilang paghihiwalay ni Daniel Padilla. Nagsimula ang tambalang Katniel noong 2011 sa youth-oriented show na Growing Up. Dito unang nakita sa publiko ang kanilang chemistry na naging daan upang mabuo ang isang pinakamatagumpay na love team sa bansa. Sumunod dito, nagtambal sila sa iba't ibang proyekto tulad ng Princess and I, Got to Believe at mga pelikulang She's Dating the Gangster, Crazy Beautiful You, Barcelona, A Love Untold. Ang kanilang tambalan ay hindi lang talaga sa harap ng kamera, kung hindi ito po'y umabot hanggang sa personal nilang buhay, ano? Pero iniintriga po sila ngayon na tila baga may iwasang naganap. Dahil according po dun sa news, no, na lumabas na parang ito raw pong si Miss Catherine ay maagang umuwi, hindi niya tinapos yung nasabing event. At ayon pa sa ibang mga video sa nagkalat, ay hindi po nag-attempt itong si Daniel Padilla na lumapit kay Catherine, no, para po siya ay kausapin or makipag-banding, dahil si Mr. Daniel po ay talagang ang kasama niya lang all throughout the night
is yung mga incognito star. So ito po yung nagpapatunay at ito rin po yung parang katunayan talaga na wala talagang katotohanan na nagkakamabutihan muli itong si Daniel at saka si Miss Catherine Bernardo na bagay na ikinakalat naman ni Manay Christy Permin. Sinasabi niya sa kanyang channel na kahit pagbali-baligtarin pa man daw, si Daniel pa din ang nilalaman ng puso ni Catherine. So yun po yung sinasabi niya. So yun po ay binasag po nila, no? Doon po sa pangyayari na yun. Kaya talagang alam nyo doon sa pangyayari na ABS-CBN Ball, marami pong pwedeng dyan maraming pwedeng mapatunayan. Unang-una, pinatunayan ni Miss Catherine na siya po ay single at wala siyang ready to mingle, ganon. Parang ganon yan hindi man niya inelaborate no, na kung ano po yung pagkakasingle niya or what, pero happy tayong lahat to know that she's still single and ready to mingle. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So magbabasa tayo ng mga comments po ninyo, no? Unahin po natin ang komento mula kay Miss Glyceria. Sabi niya, sana si Alden makakita ng right girl for him. She doesn't deserve sikat. He is too good for her. Wish you Alden all the best. Ayan. So ito naman yung kanyang prayer and wish for Mr. Alden Richards, So sana nga makatagpo si Mr. Alden Richards kung sino man po yung talagang gusto niya. And sabi ni Miss Malu, hindi ba normal naman ang ganyan sa mga anak at magulang? Ginagawa pang ang dahilan ni Christy, insinuating na may kinalaman si Mayor at dahil din sa pagtatalo daw ng mag-ina, kaya gusto nang humiwalay ni Catherine sa tip ng tiran. Kaya nga po, yun po yung pinakamali doon Kasi habang may issue na patuloy patungkol dito, is lalo pong nasisira pati po yung relationship ng mag-ina, ginagawa ng kwento. Sabi ni Eselcon, for me, posible naman talagang nangyaring nagtatalo sila or may hindi sila ng pagkakasunduan, lalo na ang pagbubukod niya. Syempre bunso at hindi sanay ang mami niya na malayo si Kat at natural yan. Walang perpektong mag-ina, pero hindi ibig sabihin na magbingihan sila ng matagal. Knowing Kat, she's so grateful for her family. Walang masama sa sinabi niyang ng ibang peddler na may di pagkakaunawaan sila mag-ina dahil natural yon. Nasa mga tao na yan kung paano nila tanggapin yung balita. Hindi rebelde si Kat at malayong magrebelde siya dahil lang sa isang lalaki. Unang-una, lumaki siya sa Christian. Pangalawa, sobrang grateful niya sa mga magulang niya. At looking back sa relasyon nila, hindi nagtagal ang relasyon nilang may gabay sa mga magulang. Kaya tumagal ng matiwasay. Kaya man sabihin nagtapos ng hindi maganda. Kaya imposibleng nagre-rebelde si Kat, napaka-imposible. Yun, kasi ang pangit lang po dahil po sa mga issue na yan, dahil sa iisang lalaki lang, na talagang kinokonek sa pangalan ni Miss Catherine Bernardo, is unti-unting sinisira yung credibility niya sa publiko. And according to Miss Hadia sa ating pong Facebook page, sabi niya nababaliw na si OG Diaz. Tarantadong matanda, sinungaling, hindi niya kasi matanggap na booking ang hanap buhay niya. Binabayaran siya para magkali ng aruruming balita. At si Catherine pa ang nabiktima niya. Kawawa lang sa kanya si Catherine. Kasi pag ang isang manggagamit, pag nasusukol, ang daming rason. Napakawalang hiya na sinungaling. Ayan. So, talagang galit na galit si Ma'am Shi, no? Galit na galit siya kay Mr. OG Diaz. Kasi nga naman parang pinaninindigan po ni Mr. OG Diaz yung kanyang sinabi na si Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala talaga yung magjowa. Yun talaga yung pinaninindigan niya. At meron siya mga defense or parang dinidepensahan niya yung sinabi ni Mama Mi na single yung anak niya, tas single si Miss Catherine, diba? So marami daw definition ng pagiging single. Sabi ni Rebe Tibay, sabi ni Mami Min na may love life si Kat dahil dami manliligaw pero walang jowa, manliligaw madami daw, sabi ni Mami Min. And sabi ni Letty Lirag, pag di Kat din, I don't like na. Yun. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this. So, anyways, so, maraming salamat po sa inyo pong mga komento sa ating pong Facebook page and sa ating YouTube. And thank you so much. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.